Pinagtawanan ang impeach Sara rally, 1K na pangako, tinakasan ng kakamping. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Halos pagtawanan ng Iglesia ni Cristo at ng taong bayan ang impeach rally na ginawa ng mga kamping at loyalista. Mas marami pa ang tarpaulin kaysa sa sumisigaw ng impeach Sara. At lalo pa silang pinagtawanan ng taong bayan. Ay Mariosep, ito ba yung wala pa rin silang kadala-dala? No? Nag-flop na yung una, nagtuloy pa rin sila. Kung baga sa pelikula, hindi na bumenta yung unang pelikula, no? Walang nanood, nag-produce ka pa uli. Yung tipong handa kang malugi uli. No? Talagang yung mga gustong magpa-impeach kay VP Sara Duterte ay napaka-aktibo. Nakikita naman natin kung gaano karami. Ang dami nating nakikitang sasakyan sa kalsada at ang dami nating nakikitang puno sa paligid at ang dami nating nakikitang mga karatula. Diba? Hindi pa ba kayo nananawa sa mga ginagawa ninyo? No, sa mga kakaganyan ninyo, hindi ba kayo dinadapuan ng kahit kaunting kahihiyan man lang sa sarili ninyo, mga kapatid? Diba? Patuloy pa rin kayo sa kahibangan na ginagawa ninyo. No? Gusto nyong ipa-impeach ang isang tao na alam naman ng lahat na inosente. Bakit nyo ibinabalik yung panahon, no, yung panahon ni Poncio Pilato na naghugas siya ng kamay at pinili ng mga tao doon ay si Barrabas, 'di ba? At ang ating Panginoong Jesucristo ang hindi nila pinili. 'Di ba? Parang nauulit na naman ngayon sa panahon ngayon. 'Di ba? Parang ano kayo? Kayo ba yung mga reincarnation ng mga taong yun? Yung mga pumili kay Barrabas? Diba? Nang ma-interview ng 24 oras ang ilang mga grupo ng senior citizen na sumama sa rally na ito, pinangakuan daw sila ng 1,000 pesos. Sus Mariosep Santissima! Mantakin nyo! Nagkayag pa kayo ng mga senior citizen. No, diyan. Alam naman natin yung iba syempre may mga karamdaman na yan. No, tapos pinangakuan nyo pa pala. Nababayaran nyo, sumama lang sa rally. Aba, bakit ganyan? Syempre, hindi naman natin sila masisisi. Sasama sila sa ganyan. Lalong-lalo na kung merong mai-involve na bayaran. 'Di ba? Kung may bayaran mang nangyayari diyan. 'Di ba syempre lahat ng tao kailangan ng pera. Lalong-lalo na syempre sila. 'Di ba syempre pambili ng maintenance sa gamot, pandagdag din 'yun. Pambili din ng mga kailangan. 'Di ba? Kaya minsan sinusuong na nila 'yan. Kaya nga minsan kala mo sumasama sila diyan sa impeachment rally halimbawa kay VP Sara, pero labag sa kalooban nila 'yun. Kumbaga sasama lang kami diyan para makakuha kami ng konting grasya, 'di ba? Kumbaga baka sakali lang. Pero alam natin kung sino yung nasa puso nung ilan. No? Kumbaga, kahit labag sa kalooban namin, wala talagang pipiliin mo pa rin na mabuhay. 'Di ba? Ganun 'yan. Pero pagkatapos ng rally, wala na. Hindi na nila na-claim ang 1,000 pesos. O kita nyo, tinakbuhan nyo pa? Pagkatapos ng rally, 1,000 pesos. No, sa init ng araw, palakarin nyo sa ganyan, pagbiladin nyo sa ganyan, na ginagawa nyong tinapa, ginagawa nyong daing, dilis. Di ba? Tapos hindi nyo babayaran. Pagkatapos ng lahat, parang thank you na lang.
baliwala na. Ano, para ipakita lang sa mga tao na, ito, kahit papaano, napakaraming gustong magpa-impeach kay VP Sara. Nasaan? Where? Di ba? Ginagaya niyo yung iglesia ni Cristo na talagang yung mga taong nagpunta ay talagang kusang loob nila at walang nai-involve na pera. At nakita naman natin kung ganong karami. Pilit yung pinapantayan yun. Yung rally na yun. Partida na ha, iglesia pa lang yun. Wala pa doon yung mga talagang hindi iglesia. Yung mga Katoliko na pro-Duterte. Paano pa kaya kung dumating yung mga Katoliko dito sa buong Pilipinas na mga pro-Duterte at ang iba nating mga kapatid na Muslim? Diba? Paano na yun? Diba? Hindi pa lumalabas yun. So eto, ganito pa lang is binabayaran na, sinasabi na binabayaran, may nagrereklamo na sa inyo na hindi nyo binigay yung 1,000 pesos sa pagsama nila sa rally. Aba, dapat ibigay nyo yan. Kahit kahiya-hiya yung lumabas sa ginawa nyong rally, kailangan, yung obligasyon nyo, yung pinangako nyo, kailangan ibigay nyo yan. Diba? Hindi pa pwedeng hindi. Lalong-lalo na yung mga senior citizen natin, ang inyong pinangakuan na ibibilad nyo dyan sa araw tapos pagkatapos wala na. Ay, nako. Ang sakla, habudol ba kayo ni Shelo Mango? Ang iba naman senior citizen. Shelo Mango. So eto nareactan ko to. Si Shelo Magno. Akala ko kasi pro to sa pro Duterte. Nabasa ko sa comment, sinasabi, hindi pro Duterte yan. Kasama yan sa mga anti-Duterte na gusto magpa-impeach kay VP Sara. Abay, sorry, iko-correct ko yun mga katunay ha. Sorry kung nagkamali ako doon sa pagka-react ko noon. Kung siya yung nangunguna dito sa pagpapa-impeach kay VP Sara, abay, war kami. Diba, hindi natin kukonsintihin yung mga ganyang gawi. Diba? Pero na-fake news mo. Na-fake mo ako doon ay halos mahimatay na. Hindi rin daw sila nakatanggap ng bayad. O kita nyo, wala kayong kaawa-awa sa mga kababayan nating senior citizen. Halos hinang-hina na Kitang-kita nyo yung litrato. Siyempre sa init ng araw, ibibilad mo sa halagang 1,000 pesos. Hindi lang dapat 1,000 pesos ang ibigay nyo sa mga yan. Diba? Siyempre hindi naman natin sila masisisi. Talagang siyempre tatanggapin nila yan. Sa hirap ng buhay ngayon, 'di ba, sa ginagawa sa atin ngayon, 'di ba? Kaya kahit butas ng karayom talaga, papasukin mo. Talagang kapit sa patalim lahat ng mga tao kung tutuusin. Para kumita ng pera, lalong-lalo na yung mga bilihin natin pagkamamahal. Tapos ng rally na ito, wala pa silang masakyan. Ibinahagi din ni Tio Moreno sa kanyang Facebook account ang tila abutan na ito. Buti pa sila nakatanggap. Hoy, kitang-kita ang evidence sa CCTV Ano yan? Abutan ng aginaldo. Tapos na yung Pasko, nag-aabutan pa kayo ng aginaldo? Grabe ha? Hoy! Abay, nabudol yata. Pati ang Manila Bulletin, abay nalito na. Ang kanilang caption 2 hours ago ay thousands of rallyists. Pero makalipas ang 2 minutes, hundreds of protesters na lamang ang kanilang caption. Kaya't isang malaking kalokohan 100. ang sinasabi ni Trillanes na na-estimate daw nila na 40,000 daw ang dumalo sa impeach Sara rally. 40,000, baka 40. Walang-wala sa na-record ng Iglesia ni Cristo. 1.8 million. Okay, kahit sabihin natin Robin Sweet Showbiz, kahit mabuo nila ng 40,000 yan, hindi pa rin mananalo sa nabuong rally ng iglesia. Di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina wala pa dyan yung mga pro-Duterte na hindi iglesia. Paano pa kaya kung dumating yung panahon na yun? Di ba? Yan, 1.8 million plus anti-impeachment rally. Di ba? Tapos pinagmamalaki 40,000. Thousands na naging hundreds. Kung tutuusin, yung hundreds na yon
Yun ang talagang gustong magpa-impeach kay VP Sara. Yung 1,000 naman na sinasabi nila, yun yung mga dumaan sa bayad payment. No, hindi na sa akin ang gagaling. O yan, no? Yan yung balita. O. Baka sabihin nyo naman, si BT gumagawa ng usap. Hindi ako gumagawa ng usap. Nire-reaction na natin kung ano yung nakikita natin. 'Di ba? Ayan, no, sa video. Kitang-kita naman. Diyos ko. Million lang naman. Tapos, sasabihin nyo, 40,000 na ito, parang mas marami Diyos pang... ko, 40,000 Kita nyo naman yung likuran, no? Kalbong-kalbo. Kita nyo naman parang aalog-alog yan, no? Nilangaw na naman. Pangalawa na yan, ha? Yung pangatlo, ano? Ang sasakyan na nakaparada at umaandar. Ayon pa sa post ni Tio Moreno, fake surveys, a sinister tactic for political assassination. The recent Social Weather Stations or SWS survey released on January 8, 2025 claiming that 41% of Filipinos support the impeachment of Vice President Sara Duterte. Talaga lang, ha? Is nothing short of a calculated and malicious attempt to distort public sentiment, commissioned by Strat-based consultancy and conducted from December 12 to 18, 2024. The survey has been widely circulated, the media outlets like Rappler amplifying the narrative that 4 out of 10 Filipinos back the Vice President's ouster. But let us be clear, these numbers do not reflect the truth. They are part of a deliberate demolition job aimed at tarnishing VP Sara's reputation and creating a false perception of widespread support for her impeachment. The January 31, 2025 rally, publicly endorsed by figures like Antonio Trillanes IV and Shelo Magno. Ito talaga si Antonio, no? Wala talagang matinong masabi. Talagang ano siya, gustong-gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Pero hirap na hirap kang kumumpleto ng tao na naboboto para ma-impeach si VP Sara. Gusto niyong ipakita sa mga tao na maraming gustong magpa-impeach sa kanya. Sa kasinungalingan, hindi sa katotohanan. 'Di ba? Hindi kasi papanigan ng mga tao ang gusto niyong mangyari kay VP Sara. Kahit anong gawin niyo. Kasi si VP Sara ay may resibo. Meron ng pinatunayan ng mga Duterte kesa sa inyo. 'Di ba? Wala kayong pinapakitang pruweba sa amin. Yung katibayan na kayo ba, ano nagawa niyo sa Pilipinas? Ano naiambag nyo sa mga Pilipino? Ang mamrotesta sa mga nakaupo? 'Di ba? Pero ang mga Duterte, ang daming nagawa. Marami silang resibo, marami silang ebidensya na pinakita sa taong bayan na kaya nilang i-handle ang mga Pilipino. 'Di ba? Lalong-lalo na si Tatay Digong. Nung pandemic pa lang, malaking hamon na sa kanya 'yon kung ano ang gagawin niya. Kita nyo, nalusutan natin, 'di ba? At yung mga adik-adik na nagkalat sa kanto ay nabawasan. Hindi man naubos pero nabawasan. Kumonte, natakot silang lahat. Yung iba nagbagong buhay, nagbalik loob, gumanda ang buhay, nagkaroon ng trabaho. Mga dating adik, nagtabaan, mga dating payat, di ba? Halos tumino sila. Ngayon sinasabi ng mga tao, nagbabalikan na naman yung mga gumagamit ng masamang bisyo ngayon na parang walang sumasawata. Parang wala nga tayong talagang maramdaman ngayong panahon na to. 'Di ba? Hindi natin maramdaman. Hindi katulad ng panahon ni PRRD na talagang ang mga tao ay disiplinado at talagang matatakot kang gumawa ng masama sa sarili mo. Kumbaga kung merong mangyayari sa inyong masama, parang ang mangyayari ngayon, ikaw na lang ang kumuha ng hustisya sa sarili mo. Oh, dahil kung ikaw kukuha ka ng hustisya, kailangan siguro may pera-pera ka sa panahon ngayon. Kung wala kang panggastos para kumuha ng hustisya, wala, baka hindi ka pansinin. 'Di ba? Along with various left-leaning groups, drew a mere 4,000 participants. This pales in comparison to the Parang overwhelming... sinasabi mo na,
libu-libong makakaliwa yung gustong magpa-impeach kay VP Sara. Kasi kung sa mga matitinong Pilipino, napakalabo niyan. Show of support for VP Sara during the Iglesia ni Cristo-led National Rally for Peace, which saw a staggering 1.8 million Filipinos take to the streets. The INC rally, which initially expressed opposition to the Vice President's impeachment, is a far more accurate barometer of public sentiment. The disparity in numbers between the two events exposes the fallacy of the SWS survey and underscores its failure to represent the majority. By fabricating the illusion of widespread support for impeachment, it seeks to destabilize the political landscape and undermine the legitimacy of a democratically elected official. This is not just a matter of inaccurate data. It is a deliberate attempt to manipulate public opinion and sow discord. The rally on January 31, with its modest turnout, further debunks the survey's claims. 4,000 people do not constitute a majority, nor do they represent the voice of the Filipino people. Leila de Lima's statement is very applicable to this event, so let's fix it. This January 31 pro-impeachment rally is supporting a minority position. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. A minority position is a minority. The overwhelming support for Vice President Sara, as demonstrated by the Iglesia ni Cristo rally, proves that the survey is a gross misrepresentation of the public's true sentiments. Surveys, when conducted ethically and transparently, are valuable tools for gauging public opinion. But when they are weaponized to serve political agendas, they become instruments of deception. The SWS survey in this case is a glaring example of how data can be manipulated to create a false narrative. It is a disservice to the Filipino people who deserve accurate and unbiased information. The timing of the survey's medyo mahaba release is also suspect, coming at a time when the Vice President has been a vocal advocate for peace and stability. It reeks of a coordinated effort to weaken her position and destabilize the administration. The 4,000 who attended the pro-impeachment rally are a vocal minority, not the voice of the nation. Again. Tama naman yun. Kumbaga hindi mo maikukumpara yan eh. Hindi yan ang voice of the nation. Hindi yan ang sigaw ng bagong bayan, ng taong bayan. 'Di ba yung sinasabing ang sigaw daw ay impeach VP Sara. Talaga lang ha. Halos sila lang ang talagang sumisigaw ng impeachment VP Sara. Halos bilang mo lang sa daliri mo. Kumbaga yung mga nagpupuntahan dyan, ng mga pro-impeachment, kayang-kaya mong bilangin eh. Tumayo ka lang dyan, mabibilang mo. 'Di ba? Kumbaga pinipilit nyo sa sarili nyo para ipakita na maraming gustong magtanggal kay VP Sara sa posisyon. Pinagmumukha nyo na lang na tanga yung mga sarili nyo. 'Di ba? Hindi nyo kayang gawing mangmang ang taong bayan at paniwalain sa mga sinasabi nyo na maraming gustong sumuporta na tanggalin si VP Sara bilang Vice President. Kasi kung maraming tao ang sumusuporta sa pro-impeachment nyo, yan ba magpapadaig sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo? Siyempre hindi. Kung gagawa kayo ng ganyang klaseng rally, siyempre lalabas din yung mga yon. Diba? Ang kaso, ganyan lang ang lumalabas. Iilan lang kayo. Diba? Iilan lang kayong nagbibilad sa initan ng araw. No? Nagpapainit na parang daing. At isa pa, nambubudol pa kayo ng mga senior citizen. Yung mga kaawa-awa nating kababayang senior citizen. Pati sila parang sinasabi dito sa balitang ito parang pinaglululoko nyo lang. 'Di ba? Napakahirap naman ng ganun.
Kawawa naman yung mga senior citizen na kababayan natin. Pati sila binubulabog nyo sa kalokohan nyo. Diba? A minority position is a minority. The truth is clear. The majority supports VP Sara, and no amount of fabricated surveys or small-scale rallies can change that. In a democracy like the Philippines, the majority always prevails. And in the 2022 elections, that majority was the 32 million Filipinos who voted for VP Sara. No amount of denial can erase that fact. Ito na yung kanilang ipinagmalaking impeach So sa... Magdalo. yung mga matatapang, binomba yung okod, naglabasan. Nagsukuan bigla. Ararali, nadudumugin daw. Dadami daw ang mga pupunta dito. Anyari mga kakamping at loyalista. Kita mo naman, 40,000 ba yan? Asaan yung 40,000 dyan? Kitang-kita mo, mas marami pa nga yung sasakyan tsaka yung mga dahon sa puno. Nagsama-sama na nga kayo. Pero bakit kinulang? Kumbaga sa isang kanta, all-star na yan eh. Diba? Kumbaga yan na ba yung pinakasagad nyo? Wala na bang isasagad dyan? At saka teka lang, yung ibang sumama nga pala dyan. O kita mo, may listahan, parang may nagpapaweteng pa sa loob. Ano yung weteng? Bayad pala. Kung Nako, hindi pa sila babayaran at hindi nyo papangakuan ng pera, ay hindi naman sila dyan pupunta at sasama. Iba din talaga. Parang niloloko lang nila yung sarili nila dyan sa rallying yan eh. Ang ginagawa talagang tanga yung mga sarili. Gawa ng pera. Pero yun nga lang, ang mga kasinungalingan nyo, nabisto. Kaya nga hindi nila pwedeng itago kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Dahil ang mga tao ngayon, ang mga Pilipino ngayon ay mapagmatsyag na. Hindi na kami katulad dati na nagbubulag-bulagan lang. 'Di ba? Ngayon syempre inuusisa na namin 'yan. Hindi na kami magpapaloko. Nadala na kami. Matapos yung pakinabangan, ang mga nagtungo sa rally ay inyong tatakbuhan at hindi kawawa naman, di ba? Pangakong 1,000 pesos. Talagang minority lang kayo. Di tulad na naging rally ng Iglesia ni Cristo. Talagang organic. Yes. May pagkakaisa. Kaya't deserve lamang na pagtawanan kayo ng Iglesia ni Cristo dahil nilait nyo sila. Ano ang inyong opinion? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Switch Showbiz. Kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo dito sa rallying naganap na to ng mga pro-impeachment? Walang kadala-dala. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.